Naghain na ng reklamo ang mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto laban sa magkakapatid na Ben, Raffy at Erwin Tulfo dahil sa mga binitawan nilang pagbabanta sa kanilang TV program. Ang TV5 na isipatigil sa Court of Appeals ang ginawang preventive suspension ng MTRCB o ng Movie and Television Review Board sa nasabing programa. Samantala, sinuspinde ang 6 na gwardyang naka-duty sa airport nung nangyari ang gulo. May report si Marisol Abduraman. Nagbakasyon daw muna ang 24 anyos na si Cherisid Bokbok, isa sa ground crew ng Cebu Pacific, na sinasabing binulyawan di umano ng aktresa si Claudine Barreto nang malamang na-offload ng kanilang bagahe mula Boracay noong linggo. Pinili na raw manahimik niya rin sa issue at huwag nang magsampa ng reklamo laban sa aktres. Wala rin daw alam ang dalaga kung sino ang unang nanakit sa pagitan ni Santiago at Tulfo. Hindi naman naitago ng mga magulang ni Charis ang sama ng loob sa di umano'y naging pagtrata ni Claudine sa kanilang anak. Naawa ko sa anak ko dahil apektado siya. Normal lang yung masaktan. Kasi bilang magulang nga talaga, masakit yung anak mo ay mumurahin, tuduruin. Kung ang kampo ni Charis walang balak maghain ng reklamo, ang mag-asawang Raymart at Claudine naman naghain na ngayong araw ng serious oral defamation at grave threats laban sa magkakapatid na Raffy, Ben at Erwin Tulfo sa Quezon City Prosecutor's Office. Nagugat ang lahat sa mga ginawang pagbabanta ng Tulfo Brothers sa mag-asawa sa pamamagitan ng TV program nilang T3. Suspendido ng 20 araw ang naturang show habang nagsasagawa ng hearing ang MTRCB. It shows respect to the legal process. Kung ano man ang ating mga grievances, idaan ho natin sa proseso. Kaya nga po ngayon, si Raymart at si Claudine dinadaan po dito sa korte yung kanilang mga grievance. Bukod dyan, naghain din sina Raymart at Claudine ang petition for the issuance of a writ of amparo o request for protection order. Nangangamba na raw kasi sila para sa kanilang seguridad. Ang writ of amparo ay isang legal remedy na pwedeng hingi ng isang tao na pinaniniwala ang may banta sa kanyang buhay. Dahil hindi man tayo sanay sa ganitong may death threat sa atin, at siguro para rin malaman ng mga tao na under threat kami at sa gano'n na alerto din ang mga pulisya na tumingin sa likod namin. Tumanggi muna magkomento ang kampo ng mga Tulfo tungkol sa mga hinaing reklamo. Pero tiwala raw silang malalampasan nila ito. Kahit saan kami pumunta, nandun yung overwhelming support ng tao dahil yung video naman nagpapatunay kung ano yung kinalagyan ni Mon. Ang TV5 agad humiling ng temporary restraining order mula sa Court of Appeals laban sa preventive suspension na ipinataw sa programang T3. Ipinahihinto rin ng TV5 sa korte ang adjudication hearing ng MTRCB sa programa ng Tulfo Brothers. We're assailing the order issued by the MTRCB on the ground that it violates TV5's constitutional rights of freedom of expression and of the press. Handa naman daw ang MTRCB na sagutin ang mga reklamo ng TV5. Hanggang bago po nangyari ito ay kumbagay tahimik naman po. Rini-review sila at ina-approve yung gusto po nila na preferred classification na parental guidance. Medyo nakakalito nga po dahil saan po tayo pwesto sa ganong paraan. Ayon sa MTRCB, sa application for television permit to exhibit ang TV5, hindi news program kundi sa public affairs program ikinategorya ng TV5 ang T3. Simula naman sa susunod na linggo, suspendido ng 4 na araw ang 6 na gwardyang rumisponde sa nangyaring gulo sa NAIA 3. Isa sa ilalim din daw sila sa retraining. Ayon sa PNP, hindi raw agad gumawa ng report ang mga gwardya. Nabigo rin daw silang protektahan ang mga sangkot sa mas malalang sakitan. Pinagmulta naman ng 20,000 pesos ang kanilang ahensya. Marisol Abduraman, GMA News.